Yumuko ako at nag-iwas ng tingin. Kahit na ganon, ay hinabol niya ang mukha ko sa mukha niya na para bang wala akong kawala. Gusto niya ng sagot. Ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, sagot ngayon. Hector, maghintay ka. Uminit agad ang pisngi ko sa pagpapakipot ko. Chiska. Mas lalong lumamig ang malambing niyang boses. Inangat niya ang baba ko. Pinasadahan ko ng tingin ng katawan niyang halos halayin ko na sa pag-iisip ko. Grabing burning abs, nakakalaway. Maghintay ka. Pag-uulit ko habang natatabunan ang mga tinitingnan kong bagay sa labi niya. Oo, maghihintay ako. Anya na siyang nagpaangat sa mata ko. Seryoso ang kanyang mukha nang nagkatitigan kaming dalawa. Kahit naiinip ako, kaya kong maghintay, Chiska. Anya, ngumuso ako para pigilan ng pagngisi. Paano ba naman kasi? Ang buong laman ng utak ko ay sagot ko na lang ang kulang dito. Naghalikan na kami at lahat-lahat na. Kulang na lang talaga na official kaming mag-on. I love you. Anya sabay dahan-dahang pulupot sa bisig niya sa akin. Bumaba ang tingin ko at naaninag ko na naman ang naka-boxer shorts na lang nakatawan, katabi sa mga binti kong skirt lang ang tumatakip. Hector, magbihis ka na. Sabi ko, hindi ka na naman masyadong basa. Kinagat ko ang labi ko sa sinabi ko. Bakit? Iwan ko. Hindi ka ba komportable? May halong panunuyo ang pagkasabi niya noon, kaya nilingon ko siya. Syempre, nakaboxers ka lang kaya? Anya. Bakit? Komportable naman ako. Kung gusto mo hubarin ko pa to eh. Che, wala akong pakialam kung komportable ka o hindi. Ang gusto ko ay magbihis ka na. Sigaw ko sabay layo sa kanya ng konti. Sa kinauupuan ko. Oh, bakit? I'm God's gift to woman. Ayaw mo nun? Nasa'yo ako. Sagot mo na lang kulang. Iyong-iyo na ako. Pwede mo nang gawin sa akin ang kahit anong gusto mong gawin. Tumawa siya at lumapit sa akin. Naramdaman ko agad ang init ng kanyang binting dumampi sa binti ko. Lumayo ka nga. Utas ko. Bakit lagi kang parang nandidiri sa akin? Sabi niya. Naglakas loob na akong tumayo para umupo sa tapat na upuan ng bangka nang sa ganon ay tuluyan na akong malayo sa kanya. Hindi ako nandidiri, Hector. Ang totoo niyan ay tila napapasaw ako sa tuwing malapit ka. Pakiramdam ko pag magtatagal kaming magkalapit ng ganito ay matitibag ang lahat ng bertos na natutunan ko at alam kong hindi iyon tama. Hector is a big temptation at pakiramdam ko ay hindi naman siya natatamaan ng ganon. Sige, magbibihis na ako. Pakitakip yung skirt mo ng t-shirt ko. Anya at agad na siyang tumayo. Nag-iwas ako ng tingin habang dinadampot ko ang t-shirt niya at nilagay agad sa legs ko. Buong akala ko na matatagalan pa bago ko siya masasagot. Una sa lahat, tama si mama. Kakagaling ko lang sa isang nasirang relasyon. Pinagtaksilan ako ni Clark. Hindi ko na siya nakontak. Hindi ko na kailangan ng closure. Sa sitwasyong iyon pa lang, closure na iyon para sa akin. Sa oras na nagtaksil siya, ibig sabihin hindi na niya ako mahal. Alam ko na agad na wala na siyang babalikan sa akin. Na wala na kaming babalikan. Kahit anong ayos niya sa amin, ay wala na. Kahit na lumuhod siya, hindi pwede. Karapatan ko ang itakwil siya ng husto. Siyempre dahil nangaliwa siya. Kahit na sabihin nating lalaki siya at may pangangailangan, kung mahal niya ako, kaya niyang maghintay. Period. End of story. Ating, alam mo ba kung anong araw ngayon?
Tanong ni Craig sa akin isang gabi habang pinipili ko ang dress na susuotin ko para sa nalalapit na closing ceremony ng festival at acquaintance. Hindi, sagot ko nang wala sa sarili. Thursday? Humalakhak si Craig at tinapik niya ang balikat ko. Hiwalay sa rinyo ngayon ni Clark. Masama ko siyang tiningnan. Bakit mo yan pinapaalala? Ang gusto ko lang sabihin ay mag-aapat na buwan pa lang pero limot mo na ang lahat. Nice one. Sarkastiko niyang sinabi. Humalukip-kip ako at biglang nabad trip sa kapatid ko. Anong ibig mong sabihin, Craig? Na dapat magmukmuk ako? Bawat hiwalay sa rin na sinasabi mo ay umiyak ako at magluksa dahil nawala ang taong nagtaksil sa akin? Oh, come on. Hindi. Pinitik niya ang ulo ko na mas lalong nagpabad trip sa akin. You're in love. Napasingap ako sa sinabi ng kapatid. I'm not. Pagdidinay ko. Ayusin mo yan. Nag-i-expect si na mama, tiya, at hindi na madadala mo siya ng maayos na makukuha natin ng lupa. Hindi ko sasagutin si Hector para dyan. At isa pa, alam ni Hector ang issue na ito. Yun nga ang sinasabi ko. Hector is too good. Kahit alam niyang ganito, dahil gusto ka niya, sige pa rin siya ng sige. Pero yung utak ni mama at tiya ay nakatuon sa lupa natin. Hindi nila iniisip ang nararamdaman mo. Nararamdaman ni Hector. Natahimik ako sa sinabi niya. May isa pa namang solusyon. Tumikhim si Craig at mataman niya akong tinitigan. Nanliit ang mata ko. Ano yon? Ibinta natin ang bahay sa Mayni. No way, Craig. Agad kong sinabi. 5-6 milyon ang worth no natin. Sa oras na mabenta natin yon, atin ng buong buo ang Alps at may matitira pang pera. Babalik tayong tatlo sa Manila habang gagawin nila iyong punan sa negosyo. Malaki at maganda ang bahay natin sa Maynila. 500,000 lang. Ibibinta agad natin. Papaupahan na lang siguro. Sabi ko. May utang pa si Natiya sa ibang tao na kailangang bayaran. Higit 1 milyon ang lahat. Convince Hector na huwag kunin ng tito niya ang Alps o ibibinta ang bahay natin. Napaupo ako sa kama at ginulo ang buhok ko. Ang dami namang utang. Iyon ang naging laman sa utak ko buong araw. Kahit na niyaya ako ng araw na iyon magkabayo ni Hector. Hindi naman kami natuloy kasi nagkaroon sila ng practice game. Anyay, next time na lang daw. Okay lang din sa akin dahil mainit ang labanan na sasalihan ni Hector mamaya. Manonood na naman ako. Championship iyon at ang magkalaban ay ang agribase at business ad na naman. Ito, hotdog balon. Nag-evil laugh si Jubel habang binibigay sa akin ang pulang balon. Ay mali, anong susuportahan mo? Red o yellow? Tumawa ulit siya. Hinablot ko ang balon at umiling. Pagkapwesto naming sa bleachers ay mainit agad ang labanan ng madla. Ang mga education phoenix ay kumakampi sa business ad. Ang vocational ang kampi sa agribase. Kaya lang, hindi ko maipagkailan na ang agribase ang may pinakamalaking populasyon sa buong school. Kaya kahit sila lang, ay kayang-kaya nilang talunin ang chair namin. Go! Fight! Win Tigers! Sigaw namin. Go go Eagles! Fight fight Eagles! Sigaw naman nila. May dala pa silang mga bass drum kumpara sa dala namin ng mga bote ng 1.5 liter na Coca-Cola. Halos mapaos ako sa kakasigaw. Lalo na nung nakita kong nagyayabang na naman ng grupo nila Kate. Kung wala talaga si Hector, ay walang preno siyang makipag-irapan sa akin at nginingiwian pa ako. Pahumuwalde. Narinig kong sigaw niya. Isusumbong kita kay Hector. Sigaw ni Sarah. Nagtawanan kami kasi
nakita naming tinapunan nila kaming lahat ng masasamang tingin. Sorry na lang kayo, yung hari nyo mismo kampi sa business ad. Well, hindi ko maitatanggi na magaling ang buong team ni na Hector. Kaya lang, halos lahat ng 4th year ang naglalaro sa amin. May isa pang barako at may isa pang fat guy, kaya mahirap silang talunin. Si Hector at Oliver lang ang nakasali sa first 5. Kaya nung dumating sila at tinawag isa-isa ang pangalan, ay naghiyawan na ang lahat. Bangko lang muna si Harvey dahil noong isang game ay nadaganan siya nung matabang player ng education. Ayaw atang mangyari ng coach ulit iyon dito sa laban nila sa BA. Go Hector! Sigaw ng lahat. Maging ako ay napasigaw na rin. Nakita ko ngumisi siya. Hindi siya tumingala para hanapin ako. Nakikipag-usap lang siya sa isang senyor na kasing tangkad niya. Para silang mga Diyos. Ang gagwapo nilang lahat. Balita ko kinuha daw si Oliver ng Lasali. Sabi ni Sarah. Talaga? Tanong ni Jobel. Oo, tingin ko may offer din niyang si Hector pero di lang pumapayag kasi mundo niya ang aligriya. Napatingin sila sa akin. Malamang pag pumunta ng Maynila si Hector, magiging artista yan. Diyos ko. Mas gwapo pa siya sa mga artista ngayon na. Umirap si Jobel. Kinagat ko ang labi ko. Oo nga, sayang siya kung dito lang siya sa Alegria. Alam naman nating may farm sila at medyo naglalabas-pasok na rin siya sa bansa dahil sa tito at tita niya. Pero iba pa rin pag nasa Manila siya, 'di ba? Mas malaki ang mundo, mas maraming opportunities. Hindi ko alam kung bakit parang kinukurot ang sikmura ko sa sinasabi nila. Parang hindi ko ata kayang ma-expose Hector sa Maynila. Pag nagkataon, ay baka bakuran ko siya. Hindi ako papayag na ma-expose ang ugali niya sa mga temptasyong nakapaloob sa isang malaking syudad, gaya ng Maynila. Saan ba base ang tita at tito niya sa US? Tanong ko. New York, concrete jungle where dreams are made of. Pakantang sinabi ni Jobel at humagalpak sa tawa. Chemical engineer ang tito niya doon. Umuwi lang ata ang mga iyon dito para sa paglilipat ng pangalan ng asyenda kay Hector. Tumango ako at pinagmasdan si Hector na parehong nakatukod ang kamay sa tuhod habang hinihintay ang jump ball. Nahagip niya ang titig ko. Ngumisi ako at kinawayan siya ng konti. Ngumuso siya sa akin at hinawakan niya ang labi niya. Wow! Nanghihingi siya ng kiss sa'yo. Pinuno ako ng yugyug ni na Jobel dahil sa aksyong iyon ni Hector. Mas lalong uminit ang pisngi ko dahil sa mga papuri nila sa akin. No, I can't. I can't share him with anyone. Ang pag-iisip pa lang na magiging artista, modelo, basketball player o kahit ano siya sa Manila ay nakakapagpasakit na sa akin. Paano na lang kung totohanan na? I've never been this selfish before. Si Clark ay hinayaan kong makihalubilo sa ibang babae. Hinayaan ko siya sa mga pangarap niya at hinayaan ko siyang magliwaliw. Pero si Hector, hindi. I need to be beside him. I want to be always there. I can't afford to lose him. Ano ba ito? Go Hector! Sigaw ko sa 3rd quarter. Pagod na sila. Maging si Hector na laging binubunggo ng mataba ay pawis na pawis na. Nakita ko pa ang panini ko nung mataba sa kanya. Hoy! Daya mo taba! Napasigaw ako sa inis. Nakita kong nag-igting ang bagang ni Hector sa matabang iyon. Tinapik pa siya sa braso ni Harvey. Oo, nakapasok na si Harvey sa 3rd quarter. Kailangan nila ng hindi pagod na point guard. Hinawi ni Hector ang kamay ni Harvey sa galit niya doon sa mataba. Kalma lang Hector. Sigaw ko kahit na natatabunan na iyon sa mas malakas na sigaw ng mga taga-agribase. Hoy Alde! Dinig kong sinabi ng isang matangkad na lalaking pamilyar sa akin. Ah, siya yung lalaki sa bot.
Player pala siya ng business ad ni hindi ko namalayan. Kanino ka ba kampi? Sa BEO sa Agribase? Inirapan niya ako at tinuro-turo. Ano ngayon kung sa Agribase ako? Napangiwi ako sa kanya. Oy, di kami kasali ah. BE kami dito. Go fight to win, Tigers! Wow! Sigaw ng mga kasama ko. Mag-chef ka na Alde, naturingang cheerleader. Anya sabay tawa sa court. Nakita kong siya naman ang tinitigan ni Hector ngayon. Habang tinitingnan kong nagkakainitan silang dalawa, ay may tuluyan ng nagkainitan sa isang side. Halos magsuntukan ng senyor ng Agribase at isa pang senyor ng business ad sa court. Go business ad! Go Tigers! Bumalot ang sigaw na ito sa buong court. Madaya Tigers! Madaya Tigers! Sigaw naman ng Agribase. Madaya kayo! Simula pa lang nung cheering! Boo! Sige, subukan niyong punteryahin si Chiska. Magsisisi kayo. Tumawa si Jobel. Hindi naman nila ako pinonterya. Mukha atang natuto na sila sa mga pagkakamali nila noon. Nang nag fourth quarter na, ay nalamangan na ng business ad ng 10 points ang Agribase. Hindi ko alam kung masasayahan ba ako gayong malungkot naman si Hector. Tumatalon-talon na ang mga kasama ko habang ako ay nakapangalumba habang tinitingnan siyang pagod ng kinukuha ang bula. Chiska! Tawag ni Jobel. Go Harvey! Sigaw ng mga taga-idok kasi naka 3 points siya. Ano? Kayo na ba ni Hector? Bumaling ako sa nakakapunit na mukhang ngisi ni Jobel. Di pa. Bakit? Sagutin mo siya ngayon. Tingnan natin kung di yan manalo. Pumurmal ako at namilog ang mga mata ko. Uwe, ayoko. Sabi ko. Pakipot, imahal mo naman siya. Doon din naman yun patungo. Singit ni Sarah. Napatingin ako kay Hector na pawis na at gwapong-gwapo pa rin. Akala ko matatagalan pa bago ko siya sasagutin, pero nagkakamali ako. Tumango ako at ngumisikin na Jobel. Agad naman silang kumilos at may sinabi sa mga taga-business ad. Hindi ko na sila nilingon. Diretso ang tingin ko sa laro na 5 puntos pa ang lamang at 1 minuto na lang ang natitira. Nakita kong umalis na ang ibang disappointed na mga taga-Agribase sa bleachers. Alam na yata nila kung sinong panalo at ang business ad yon. 1, 2, ready go! Hector! Oo daw sabi ni Chiska. O nang tiyan pa lang ng grupo ay natigilan na si Hector. Nakita kong nasa gitna ng pagngiti at pagtataka ang tingin niya sa akin. Hector! Oo daw sabi ni Chiska. Patiling sabi ng mga taga-business ad. Lumaki na yung ngiti ko nang tumigil siya sa paglalaro at nakapamaywang akong tiningnan. Time out! Sigaw ng speaker. Nagsipuntahan ng mga player sa kanilang coach maliban kay Hector. Anong sabi nyo? Sigaw ni Hector. Oo daw sabi ni Chiska. Pag-uulit ng lahat. Ngumuso si Hector habang tinitingnan akong naguhurmentado na sa kilig. Hindi ko na maintindihan ng sarili ko. Para akong rocket na anytime ay pwedeng mag-take off. Hindi yan ang gusto kong marinig na sagot. Sigaw niya pabalik. Pumito ang referee at bumalik na ang mga players sa court. Tinaas ko ang kilay ko at napawi ang ngisi ko sa sinabi niya. Mahal mo na ba ako, Chiska? Sagot, kasi ako, mahal na mahal kita. Sigaw niyang nagpatawa sa mga officials ng school. Siguro kung ibang estudyante yon, ay kinaladkad na siya palabas. Pero dahil dilamirsid siya, hindi, okay lang. Hindi pwede, okay na okay lang. Tumawa ako at sinigaw sa kanya ang matagal nang sinisigaw ng damdamin ko. Mahal din kita! Napapikit siya at napangisi
sabay takbo patungo sa mga kasama. Yes! Sigaw niya. Dalawa lang. Mamamatay ako sa paghuhurmentado ng puso ko at sa pagyugyog ng mga kinikilig ko ang kasama. Chiska! Kayo na! Oh my God! Oh my God! May JF na si Hector! Kung may na-disappoint man o nabigo sa aming dalawa, ay hindi ko na narinig yun dahil sa ingay na ginawa ng mga kinilig. Game over! Winner! Agribase! Score 87-90. Nanalo at lahat ng score sa huli ay kay Hector.